You're late, Mr. Sandoval. Seryosong sabi ni Mr. Yulo, ang CEO ng Sandoval Group kung saan nagtatrabaho si Alec bilang junior executive o mas kilala sa kumpanya bilang anak ng presidente. Nasa dulo ng mahabang conference table si Alec kasama ang mga department head ng kumpanya. Nakasandal siya sa upuan, suot ang mamahaling shades. Marahan niyang hinihimas ang sentido na sumasakit pa rin dahil sa sobrang kalasingan kagabi. Relax, Mr. CEO. I'm already here. Better late than never show up, right? Nakangisi at patamad na sagot ni Alec. Bahagyang lumapit si Mr. Yulo sa kanya. Nanatili itong kalmado pero halata ang pinipigil na inis. Not when we're talking about a billion-peso deal, Alec. You weren't just late yesterday. You didn't show up to the meeting. The investors waited for over an hour. Napakamot si Alec sa sentido. Ngumiti siya na parang hindi big deal ang tinakasan niyang meeting kahapon. I was feeling sick yesterday, Mr. Yulo. Nagpaalam naman ako pero hindi niyo ako pinayagan. Kailangan kong alagaan ang sarili kong kalusugan. So I skipped the meeting. Katwiran niya habang inaayos ang kwelyo ng mamahaling polo. Humalukip-kip si Mr. Yulo at naniningkit ang mga mata nitong tumitig sa kanya. Sick? Or do you mean under the influence of alcohol? You attended your friend's birthday party and skipped an important meeting. Because of what you did, your father had to call the clients personally. You made him look like a fool. Well, kasalanan niya naman. Siya lang ang may gustong magtrabaho ako sa kumpanyang to. Iba ang gusto ko pero pinipilit niya ako sa ayaw ko. Walang dapat sisihin kundi si Dad. Sarkastikong sabi ni Alec na narinig ng lahat sa silid. Napatingin ng mga department head sa isa't isa. Walang gustong magsalita sa tumataas na tensyon sa pagitan ni Alec at sa pinagkakatiwala ang tao ng daddy nito na si Mr. Yulo. Bumuntong hininga si Mr. Yulo at mahinahong nagsalita. This isn't the first time, Alec. You've skipped strategy meetings, ignored deadlines, and now this. I'm sorry, but your father has made a decision. Effective immediately, you are relieved of all the responsibilities in the company. Tumawa si Alec. Inalis niya ang shades at masayang tumingin kay Mr. Yulo. You mean I'm fired from our own company? Yes, you heard it right. Go home. Maybe the province will remind you of who you were before the drinks, the girls, and the parties. Sa province ako itatapon ni Daddy? Exactly. You will stay there until you've cleared your mind. What? No way. Matagal nang abandon ang ancestral house namin sa province. Sinong makakasama ko ron? Multo? Iba na lang ang parusang ibigay niyo sa akin. Huwag lang ako umuwi sa province. This isn't a punishment, Alec. It's simply a consequence of your actions. By the way, your driver is waiting downstairs. I'll take you there. You're dismissed. Hindi makapaniwala si Alec nang hindi na siya pansinin ni Mr. Yulo. Tahimik na lang siyang tumayo at lumabas ng conference room bago dumiretso sa ibaba ng gusali. Nasa lobby pa lamang siya nang matanaw niya ang naghihintay na driver. Bumati ito sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Nagmamadali naman itong naglakad para dalhin siya sa sasakyan. 2 oras ang nakalipas nang matanaw ni Alec ang malaking gate ng Sandoval Ancestral Home sa probinsya ng San Bartolome. Malawak ang bakuran na medyo may matataas na damo, malamig ang simoy ng hangin, at kaagad niyang naramdaman ang lungkot at katahimikan sa paligid. Samot-saring alaala ng kabataan niya ang naroon kasama ang mommy niya, na ngayon ay 10 taon nang wala sa tabi niya. Pumanaw ito sa sakit sa puso noong 15 taon pa lamang siya. Akala siguro ni Daddy hindi ko magagawa rito mga ginagawa ko sa Maynila. Mas malaya ako rito dahil mag-isa lang ako. Bulong niya bago bumaba ng sasakyan, bit-bit ang duffel bag. Iniwan na siya ng driver doon kaya't lumapit siya sa main door. Inaasahan na niya ang tahimik na bahay, pero nagulat siya nang sinalubong agad siya ng isang babae na sobrang lapad ang ngiti. May hawak itong basahan, nakasuot ng lumang duster at naka-apron. Welcome home, sir. Kumunot ang noon ni Alex sa pagtataka. Wala siyang ideya na may tao sa ancestral house nila. Who are you? Ako po si Rina Andres, ang nag-iisang kasambahay dito. Ang birthday ko po ay August 12 at may zodiac sign na Leo. Paborito ko pong kulay ay yellow, kasi bright at happy. Favorite food ko ay sinigang na baboy pero super love ko rin ng spaghetti at fried chicken. May aso ako na super loyal kahit medyo malikot. Max po ang pangalan niya. Pero namatay na po siya kasi nakalimutan niyang huminga.
Inilibing ko na lang po siya sa bakuran nitong bahay at nagtanim ng okra sa puntod niya. Malaki na po ang okra at napapakinabangan ko na ang bunga. Ang motto ko po, keep smiling kahit may bagyo dahil hindi titigil ang bagyo kahit umiyak ako. Nakangiti at mabilis na sabi ng babae na parang hindi na humihinga sa dami ng sinabi. Pangalan lang ang tinatanong ko sa'yo, miss. Ang dami mo nang sinabi. Kasi po para sa akin, ang who are you ay nangangahulugan na gusto mong malaman kung sino talaga ako. Kaya sinagot ko ng buo. Hindi naman kasi what's your name ang tanong mo, sir eh. Oh, great answer. Sarkastiko niyang komento. Thank you, sir. Humugot ng malalim na paghinga si Alec. Iniwasan na lang niya si Rina at diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Inilibot niya ang tingin sa paligid. May kalumaan ang mga gamit doon at ang iba ay natatakpan ng puting tela. Pero napansin niya na maalikabok pa rin doon. Hindi ka ba marunong maglinis, Rina? Ang kalat ng buong bahay, oh. Maglilinis pa lamang ako, sir. Kaya nga po may hawak akong basahan, no? Inuna ko lang po na batiin ka. Hyper pa rin itong sabi. Ikaw lang ba talaga ang tao rito? Muli niyang tanong nang mapansin ang mga bakas ng paa sa maalikabok na sahig. Parang hindi lang isang tao ang may-ari ng mga bakas na yon. Yes, sir. Sinabi ko na po yun kanina. Pero ngayon, 2 na po tayo. Bakit maraming bakas ng paa sa sahig kung mag-isa ka lang dito? Yan po ba? Sa akin po lahat yan. Hindi ko po kasi alam kung alin ang uunahin kong linisin. Kaya pabalik-balik ako rito. Huwag mo na lang pong pansinin yan, sir. Bumuntong hininga si Alec. Hindi naman pala siya tuluyang pinabayaan ng daddy niya dahil kumuha ito na makakasama niya sa bahay. Yun nga lang, napakaingay nito at madaldal. Great. 1 giant haunted house and 1 overly talkative maid. Para na akong may alagang parot sa kasambahay na to. Bulong niya sa sarili bago ipatong ang duffel bag sa isang upuan sa sala at nagpa siyang libutin ang loob ng bahay. Gusto sana niya ng tahimik na paglilibot para gunitain ang masasayang alaala niya sa bahay na yon. Pero hindi niya napigil ang bibig ni Rina sa pagsasalita. Sir Alec, ito po ang receiving area. Dito madalas tumambay ang mga bisita. Pero dahil walang bumibisita sa bahay niyo, wala rin pong tumatambay dito. Pwede po kayong umupo sa antigong upuan sa ilalim ng puting tela. Matibay po yan kahit luma na. Kasi ang upuan kahit iniwan buo pa rin. Hindi tulad ng iba, konting problema lang iniwan na. Hindi pinansin ni Alec ang paghugot ni Rina gamit ang antigong sofa. Tahimik siyang nagtungo sa dining area at nakasunod pa rin to sa kanya. Dito naman po sa dining area, 12-seater po yan. Pero ako lang po kumakain dyan sa ngayon. Ang ginagawa ko na lang, inuupuan ko silang lahat para hindi sila magtampo. Minsan naman nilalagyan ko ng plato, baso, kutsara, tinidor ang tapat ng bawat upuan habang kumakain ako. Parang birthday party, pero ako lang ang bisita. Okay na rin yun, kaysa mag-blow ng candle pero wala namang wish na natutupad. Tinignan ni Alec ang malinis na mesa. Minsan na yung napuno ng tawanan ng kanyang pamilya. Pero ngayon, sobrang tahimik na. Ngunit wala yatang katahimikan kapag kasama niya si Rina nang magsalita na naman to. Sa kitchen naman po, sir. Hindi na gumagana ang ibang gamit, pero may iilan na gumagana pa rin. Katulad ng blender, na di ko alam kung paano nag-on mag-isa ng isang gabi. Siguro nagtatampo na siya kasi hindi ko ginagamit. Magbi-blender na lang ako ng okra sa susunod na araw. Masakit kasi sa damdamin na iiwan ka pagkatapos kang pakinabangan. Bahagyang napapikit si Alec at sumulyap kay Rina. Hindi mawala-wala ang hugot sa mga paliwanag nito. Pwede ka bang manahimik kahit sandali, Rina? Naiinis niyang pakiusap sa babae. Ngumiti si Rina. Naisip naman niyang mabilis lang itong kausap, pero nagkamali siya. Hindi po pwede, sir. Obligasyon na po ng bahay ang katahimikan. Ako naman po bahala sa pag-iingay. Hindi ko po kinukuha ang obligasyon ng iba. Kailangan balanse palagi. Tahimik ang bahay, ako naman maingay. Napakamot sa batok si Alec. Lumapit na lang siya sa refrigerator at binuksan yon. Napanganga na lang siya nang wala yung laman at patay sindi ang ilaw. Anong silbi ng ref na to kung walang pagkain? Patay sindi pa ang ilaw. Sir, may party naman kahit walang pagkain, di ba? Ganyan po ang ref na yan. May pa-party kahit walang pagkain. Functional pa naman po yan kahit ganyan. Lalagyan ko na lang po ng okra kapag madami ako na ani. Alam mo darating ako. Bakit hindi ka na malengke? Anong kakainin ko rito? Naghanda po ako ng pagkain mo, sir. Ito po, oh.
Kinuha ni Rina ang isang bungkos ng plastik na itim at itinaktak ang laman niyon sa sahig. Tcharan! Isang plastik na okra ang pagkain mo. Masustansya po ito at matataba pa. Nakatulong si Max kaya ganito sila kaganda. Napangiwi si Alec at parang naduduwal siya sa isiping bangkay ng aso ang naging pataba sa mga okra. Hindi ako kakain ng okrang yan. Bibili na lang ako ng pagkain sa labas. Mabilis ibinalik ni Rina ang mga okra sa plastik at nagbabadaling tumayo. Walang pagkain sa labas, sir. Mga okra din po ang naroon. Hindi labas ng bahay ang tinutukoy ko. Labas, restaurant. Wala rin pong restaurant malapit dito. Sasakit ng tiyan mo sa gutom pero hindi ko pa nakakabili ng pagkain. Okra na lang ang kainin mo, sir. No way. Mariin niyang pagtanggi. Bakit ayaw mo, sir? Sino kakain yan kung ginawa mong pataba ang bangkay ng aso mo? Hindi ako kakain ng okrang yan. Baka may rabies pa yan. 4 na taon na nakalibing si Max bago ako nagtanim ng okra, sir. Natunaw na yun sa ilalim ng lupa. Huwag kang OA. Kahit na, libingan pa rin yun ng aso mo. Bibili ako ng pagkain sa labas at hindi ako kakain ng okra mo. Tinalikuran ni Alex si Rina para pumunta sa kwarto niya. Pero sumunod ito. Binalingan niya agad ang babae. Huwag mo akong susundan, Rina. Unang araw ko pa lamang dito, naririndi na ako sa'yo. Pero sir, walang pero. Stay here, period. Matigas niyang sabi. Lihim na nagpasalamat si Alec nang hindi sumunod si Rina. Pero nainis siya nang makita ang loob ng silid niya. Natatakpan pa ng puting tela ang mga gamit doon at namumuti sa alikabok ang sahig. Rina, bakit hindi mo nilinis ang silid ko? Sigaw niya. Nagmamadali naman itong lumapit sa kanya. Sir, sasabihin ko sanang tungkol dyan kanina pero pinigilan mo ako magsalita. Ang sabi mo walang pero. Kaya naisip kong baka okay lang sa'yo na makalat ang silid mo. Pinagluloloko mo ba ako, ha? Sinong tao ang matutulog sa ganito karuming silid? Ako, sir. Sa basement po ako natutulog. Mas madumi ron kaysa rito sa silid mo. Gusto mo pong subukan matulog doon? Tapos ako na lang ang matutulog dito sa silid mo? Ngumiti pa ito na parang hindi mo lang naaapektuhan kahit magalit siya. Nahilot ni Alec ang pagitan ng kanyang kilay nang kumirot ang ulo niya. Mas may stress pa yata siya kay Rina kaysa sa daddy niya. Linisin mo to ngayon na. Okay po, sir. Mabilis na kumilos si Rina. Pumasok ito sa loob ng kwarto at pinaghihila ang mga puting tela. Pagkatapos, pinagpag nito ang mga yon kahit naroon siya. What the hell, Rina? Umuubo siyang lumayo sa silid niya. Lahat yata ng alikabok ay nasinghot niya. Pasensya na, sir. Sumasapi lang sa'yo yung mga alikabok para hindi sila umalis sa silid mo. Unawain mo na lang po kasi na matagal silang nanirahan dito. Gusto ka nilang samahan dito. Maglinis ka na lang dyan, Rina. Huwag ka na magsalita pakiusap. Ang sakit mo sa tenga. Hindi nga po ako pwedeng manahimik, sir. Magagalit ang bahay kapag inigawan ko siya ng gawain. Pero pwede naman po ako manahimik kung paiingayin mo tong bahay. Ewan ko sa'yo. Sumusuko niyang sabi. Lumabas na lang si Alec ng bahay at nagtungo sa garahe. Inalis niya ang takip sa luma nilang sasakyan doon. Kaagad niyang binuhay ang makina. Buti at maayos pa naman yung gumagana. Hindi ako tatagal sa bahay nito kasamang maingay na maid na yun. Kailangan ko maghanap ng bar at mapalipas ng oras. Susulitin ko na to habang malayo ako kay daddy. Tulad ng plano, naghanap ng bar si Alec at nakakita siya matapos ang 30 minutong pagmamaneho. Kaagad siyang nakihalubilo sa mga tao kahit hindi yun kakilala at masasabi niyang pangkaraniwan lamang. Ang mahalaga ay may alak at babae roon. Kaagad lumikot ang mga mata niya para maghanap ng target. Nang makakita ay umorder muna siya ng alak bago lumapit sa 3 babae. Miss, may kasama ba kayo? Pwede ba akong umupo rito? Tanong niya na sinabayan ng palikerong pagngiti. Sure. Mabilis na sang-ayon ng mga babae. Mas lalong ginanahan si Alex sa loob ng bar nang palaban din ng mga babaeng nakasama niya. Akala niya iba mga babae sa probinsya, pero pare-pareho lang pala ang mga ito. Ngayon niya naisip na walang inosenteng babae ang pumapasok sa ganitong klase ng bar. Magaling sa make-out ang mga ito, pero hindi siya lumalagpas sa halik at haplos. Kahit babaero siya, hindi naman siya gago para galawin at iwan ng mga babaeng nakikilala niya sa bar. Malapit lang ang bahay ko rito. Gusto mo bang pumunta? Mapang-akit na paanyaya ni Cheska, isa sa 3 babae. Next time, sweetie.
Kailangan ko nang umuwi. Magmamaneho pa ako. Hinalikan niya ang babae bago tumayo. Sapat na ang nainom niya para makauwi pa siya. Wala ang mga kaibigan niya para maghatid sa kanya. Sa susunod na araw, tatawagan niya mga ito para may iba siyang kasama maliban sa maingay niyang kasambahay. Kinabukasan, nahihiling nagising si Alec. Mataas na ang araw sa labas at lumalagpas na ang sinag niyon sa kortina ng bintana. Anong oras ba ako nakauwi kagabi? Kunot noon niyang bulong habang pilit inaalala kung paano siya nakauwi. Ang alam niya ay nagawa pa niyang magmaneho hanggang sa bahay. Naaalala niya rin na pumasok siya sa loob at hanggang doon na lamang ang naaalala niya. Bumangon si Alec mula sa kama para pumunta sa banyo. Malinis na ang silid at wala na siyang nakikitang alikabok at puting tela roon. Mabuti naman, nilinis talaga to ng maingay na yun. Bulong niya. Pagpasok sa banyo, nagulat si Alec nang makitang iba ang suot niyang damit kaysa kahapon. What is this? Bulalas niya. Unti-unting uminit ang ulo niya nang pagmasdan ng kanyang itsura. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at hinanap si Rina. Rina, where are you? Sigaw niya. Sir, narito ako sa kusina. Nagluluto ng sinigang. Bakit po? Kaagad niya itong pinuntahan sa kusina. Ikaw ba nagbihis sa akin? Seryoso niyang tanong. Ngumiti si Rina bago tumango. Opo, sir. Lasing na lasing ka kasi kagabi nang umuwi ka. Akala ko kung saan ka pumunta. Kasi alauna na wala ka pa rin. Tutulog na sana ako pagsapit ng 2:00 pero mabuti na lang at dumating ka na. Wala sanang mag-aasikaso sa'yo kung nakatulog na ako. Alam mo na, mas mabuting tumulong kaysa pabayaan kang amoy alak. I appreciate that. Pero bakit duster ang isinuot mo sa akin? May dala akong mga damit. Bakit hindi ka kumuha sa bag ko? Nagmukha akong bagong tuli sa damit na pinasuot mo sa akin. My God, Rina. Okay lang yan, sir. Ako lang naman na nakakita na nakaduster ka eh. At saka, bagay naman sa iyong pink. Magpalit ka na lang po kung ayaw mo sa kulay. Baliwala nitong sabi bago pinagpatuloy ang pagluluto. Makikipagtalo pa sana si Ali kay Rina, pero nalanghap niya ang mabangong amoy ng niluluto nito. Sa halip na magpalit ng damit, umupo na lang siya sa upuang kahoy malapit sa lutuan. Bigyan mo ko ng mainit na sabaw. Utos niya kay Rina. Tamang-tama, sir. Luto na to. Sa dalipot kukuha ako ng mangkok. Sandaling naghintay si Alec hanggang ihain ni Rina ang mangkok ng sabaw. Kaagad siyang humigop at nakatulong ang init niyon para mawala ang sakit ng ulo niya. Bigyan mo pa ako, Rina. Sabi niya nang maubos ang unang mangkok ng sabaw. Sige sir, para sa'yo talaga to kaya nagluto ako. Mababawasan na ang over mo kapag uminom ka ng mainit na sabaw. Muling inihain ni Rina ang pangalawang mangkok. Naubos niya uli yon hanggang makaapat siya. Ngunit sa panglima, nagtaka na siya na wala laging laman yon at puro sabaw lang. Nasaan ba ang laman nito? Bakit puro sabaw lang? Ay, gusto mo ba ng laman, sir? Akala ko kasi ayaw mo. Dapat sinabi mo sabaw na may laman. Lalagyan ko na lang po. Kinuha nito ang mangkok at muling nagsandok sa kaldero bago ibalik sa kanya. Napakunot ang noo niya habang titig na titig sa kulay berdeng nasa mangkok. Hanggang sa namutla siya nang makilala ang gulay na yon. Dammit! Sinigang na okra ang niluto mo? Oo, sir. Wala namang ibang pagkain dito kundi okra. Masarap naman, di ba? Nakaapat naman ko ka nga ng sabaw eh. Gustong masukan ni Alec nang maalala kung saan tinanim ni Rina ang okra. Pero hindi niya magawa. Aminin man niya o hindi, nasarapan siya sa sinigang na okra. Pupunta tayo sa palengke ngayon, Rina. Ayokong kumain ng puro okra mong may patabang aso habang narito ako. Kunwari ka pa, sir. Nasarapan ka rin naman. Ay, teka. Magtatagal ka ba rito, sir? Sandaling natahimik si Alec. Hindi niya rin alam kung hanggang kailan siya mananatili sa probinsya. Alam niyang hindi rin magtatagal ay ipapasundo na siya ng daddy niya. Dahil ipipilit na naman ito ang pamamahala ng kumpanya sa kanya. Maayos naman ang takbo ng kumpanya sa pangangalaga ni Mr. Yulo. Pero siya pa rin ang pinipilit ng ama. Siguro dahil siya lamang ang nag-iisang anak nito. Bakit kailangan mo pang itanong yan? Ako may-ari ng bahay na to. Mananatili ako rito hanggat gusto ko. Kailangan na talaga nating mamalengke, sir. Ibang epekto ng okra sa'yo. Isang beses ka palang kumakain, high blood ka na agad. Naiinis na tumayo si Alec. Itinaas pa niya ang laylayan ng duster para mabilis siyang makapaglakad pabalik sa silid niya.
Mas sumasakit ang ulo niya kapag kausap si Rina. Pagbalik sa silid, mabilis siyang naligo at nagbihis bago muling bumaba. Isinama niya si Rina sa pinakamalapit na supermarket. "Ano bibili natin, sir?" tanong nito. "Bakit akong tatanungin mo? Ikaw ang kasambahay. Dapat alam mo kung ano mga kailangan sa bahay." "Marami pong kailangan dun. Lahat po ba bibilhin ko? Ikaw naman po magbabayad, di ba?" "Oo, ako magbabayad. Kumilos ka na bago pa tayo abutan ng hapon dito." "Okay, sir." Itinulak ni Rina ang cart at nagsimula ng mamili ng mga bibilhin. Naghintay lang naman si Alec malapit sa counter dahil napansin niya ang magandang cashier doon. Lalapit na sana siya sa babae nang muli niyang marinig ang boses ni Rina. "Sir Alec!" Napapikit siya at naiinis na tumingin dito. "Ano na naman, Rina?" "Sumasakit po ang tiyan ko. Kailangan ko magbanyo. Ikaw na lang po ang bumili ng mga kailangan sa bahay. Maghahanap lang po ako ng CR." Ibinigay nito ang card sa kanya at tumakbo palabas ng supermarket. Wala na siyang nagawa kundi mamili ng mga kailangan sa bahay, lalong-lalo na ang mga pagkain. Makalipas ang halos 2 oras, natapos na mamili si Alec. Nasa loob na siya ng sasakyan, pero hindi pa rin bumabalik si Rina. "Saan ba nagbaan yung babaeng yun? Pinaghintay pa talaga niya ako rito." Bulong niyang reklamo. 1 oras pang nakalipas nang dumating si Rina. Pawis na pawis ito at humahangos na sumakay sa sasakyan. "Sa susunod, huwag mong damihan ng pagkain ng okra, lalo na kapag lalabas tayo, Rina. Ginawa mo pa akong driver dito. Bakit ba ang tagal mo?" Sermon niya rito, pero napansin niyang may sugat ito sa likod ng palad. "Pwede mo naman akong iwan sa bahay, sir, tapos ikaw na lang ang bumili ng mga gamit. Para hawak mo ang oras mo at makakauwi ka rin agad pagkatapos mong mamili." Inalis ni Alec ang tingin sa sugat ni Rina bago tumingin dito. "Inuutusan mo ba ako?" "Hindi, sir. Nagsasuggest lang po ako. Alam mo na, mas mabuting may gawin kaysa magreklamo." Napailing na lang si Alec bago pinaandar ang sasakyan. "Bakit ba kasi nagtanong pa ako? Alam ko rin namang walang kwenta ang mga sagot mo." "Mas maganda kung magtatanong ka, sir. Kasi paano po ako sasagot kung walang tanong? Hindi naman pwede yun." Hindi na lang nagsalita si Alec at hinayaan niyang magsalita ng magsalita si Rina. Naging instant sound effect niya ito habang nasa biyahe, hanggang makarating sila sa bahay. Ibinabalang niya ang mga pinamili sa sasakyan bago umalis. Nagtungo uli siya sa bar para magpalipas ng oras, at gabi na naman siya umuwi. Ang kaibahan lang, hindi na siya lasing ngayon dahil baka kung ano na naman ang isuot ni Rina sa kanya. "Rina, ipagtimpla mo ko ng tsaa." Sigaw niya habang nakaupo sa sala, ngunit sinagot siya ng katahimikan. "Natutulog na bang babaeng madaldal na yun?" Tumayo si Alec at tinungo ang daan patungo sa basement. Malamlamang ilaw sa pasilyo roon, hanggang marating niya ang hagdan pa ibaba. "Rina?" Tawag niya rito pero walang sumasagot. Nagpasya siyang puntahan ng loob ng basement, pero madilim ang paligid. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa dingding, pero malamig na kamay ang nahawakan niya, kasabay ng pagbukas ng flashlight na nakatutok sa maputlang muka. "Sir Alec?" "Holy shit!" Napaatras sa gulat si Alec. Nawalan siya ng balanse at natumba sa sahig. "Sir Alec, ayos ka lang ba?" "Dammit, Rina. Alisin mo nga yung flashlight sa mukha mo. Bakit ba nakatutok yun sa'yo?" Pinatay naman ito ang flashlight at kaagad sinakop ng dilim ang buong paligid. "Para makita mo ang mukha ko, sir. Baka kasi hindi mo ako makilala." "Paano hindi kita makikilala? Dalawa lang tayo sa bahay na to. Bakit ba walang ilaw rito?" "Matagal na pong nasira ang ilaw rito, sir. Flashlight lang ang ginagamit ko sa tuwing pumupunta rito." "Dapat pinalitan mo ang ilaw. Ang dilim dito, oh." Reklamo niya bago tumayo, pero natisod siya sa kung anong bagay na nakaharang sa sahig, kaya muli siyang nadapa. "What the hell? Rina, buhayin mo nga yung flashlight mo at hindi ko makita ang daan." "Nalobat na, sir. Nakalimutan ko kasing i-charge. Aalalayan na lang kita palabas." Naramdaman ni Alec ang kamay ni Rina sa braso niya. Napakisdot pa siya dahil malamig yun. "Bakit ang lamig ng kamay mo, Rina? Ano bang ginagawa mo habang mag-isa ka rito?" "Naglinis ako ng ref, sir. Ayaw mo kasing bumili ng bago. Inayos ko na rin ang ilaw niyon kaya wala nang nagpa-party ngayon sa loob niyon." Sagot nito bago ilihis sa nilakaran niya kanina. "Sigurado ka bang yun ang dahilan? Bakit parang hinahabol mong paghinga? May sakit ka ba?"
Uy, si Sir, concern. Ayos, nagtatanong lang ako, Rina. Hindi ka pwedeng magkasakit dahil walang mag-aasikaso rito. Sinong magluluto at maglilinis ng bahay? Hindi ko gagawin ng mga yun. Hindi rin kita aalagaan kapag nagkasakit ka. Aba, sinuswerte ka naman. Ayos lang ako, sir. Medyo napagod lang at inaantok na. Tinubuan naman ng konsensya si Alex sa pagod nitong boses. Sige na, matulog ka na. Ako na lang magtitimpla ng tsaa ko. Inalis niya ang kamay ni Rina sa braso niya nang makarating sila sa pintuan ng basement. Hindi na niya ito inabala at siya na lamang ang nag-asikaso sa sarili niya. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagiging matamlay ni Rina. Madaldal pa rin ito pero halatang may dinaramdam. Isang hapon ay napansin ni Alec na parang wala itong lakas habang nagmamop ng sahig. Ayos ka lang ba, Rina? Ngumiti ito at bahagyan tumingin sa kanya. Oo naman, sir. Walang dahilan para hindi ako maging okay. Alam mo na kapag okay, mas better. Sandali niya itong pinagmasdan. Nakita niyang matamlay ang mga mata nito kahit nakangiti. Napansin din niyang may tinatago din palang ganda ang babaeng madaldal na ito. Nakamesiban ito at makinis ang batok. Matangos ang ilong at mapupula ang labi. Laging nakadaster si Rina, kaya di pa niya nakikita ang buong katawan nito. Pero makinis ang mukha nito at balat. Hindi maitim at hindi rin sobrang puti. Napakatatlabi siya habang nakatingin sa mapupula nitong labi. Aalis ako ngayon, Rina. Lihis niya sa mga naoobserbahan sa itsura ng babae. Kung masama ang pakiramdam mo, wag na magtrabaho. Magpahinga ka na lang. Okay, sir. Masigla nitong tugon, pero sa pandinig niya, pilit lang nitong pinasisigla ang boses at lalong naging kapansin-pansin ang katahimikan nito nang tumalikod siya. Hindi na lumingon si Alec nang lumabas ng bahay, pero habang nagmamaneho, hindi mawala sa isip niya ang maputlang mukha ni Rina, ang mabagal nitong kilos at ang pilit ng ngiti. Maingay man ito palagi, pero hindi niya alam kung bakit apektado siya sa katahimikan nito. Napahinto siya nang mapansin ang drugstore sa kanan ng kalsada. Napakura pa siya habang nakatitig sa signage niyon. Anong ginagawa ko rito? Napakamot siya sa batok at hahawak na sana sa kambyo para magpatuloy sa pagmamaneho. Pero napabuntong hininga na lang siya. Ayos, konsensya ko pa kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi siya pwedeng magkasakit. Walang mag-aasikaso sa akin. Inayos niya ang parking ng sasakyan at pumasok sa drugstore. Pero napahinto naman siya kung anong gamot ang bibilhin niya. Sir, ano pong bibilhin mo? Tanong ng pharmacist sa kanya. Napalingon si Alex sa babae. Medyo nahihiya siyang sagutin, lalo't hindi niya rin alam kung ano ba talaga ang dapat bilhin para sa overly energetic pero ngayon tila lowbat na si Rina. May kilala kasi akong matamlay ngayon. Maputla siya at parang pagod. Pero ayaw namang aminin na may sakit siya. Pakiramdam ko kasi may sakit talaga siya. Ano ba gamot ang pwedeng inumin sa ganun? Bahagyang tumango ang babae habang nag-iisip. May lagnat po ba siya? Ubo? Sipon? Wala siyang sintomas ng kahit ano sa mga yan. Basta parang hindi siya yung normal niyang sarili. Usually kasi maingay siya na parang may sariling radio station sa lalamunan niya. Paliwanag ni Alec. Napangiti ang pharmacist at bahagyang tumango-tango. Baka po naglilihi. Ang mga buntis po kasi ganyan sa simula. Matamlay, parang pagod, tapos sensitive pa minsan. Ilang linggo na po bang delayed si Mrs.? Namilog ang mga mata ni Alec. Napasinghap pa siya at sunod-sunod na umiling. Nako, hindi ko po asawang maingay na yun. Mabilis niyang pagtatama at bahagya pang tumaas ang boses niya. Napatawan naman ng pharmacist. Ay, sorry po sir. Akala ko po kasi si Mrs. ang tinutukoy mo. Sobrang concern niyo po kasi. Anyway, kung hindi naman po siya buntis, pwede nating bigyan ng multivitamins. May mga iron na pampalakas talaga ng katawan. Pwede rin po yung may B-complex kung stress ang dahilan. Sige, yun na lang ang ibigay mo sa akin. Gusto ko lang siyang bumalik sa dati niyang sigla. Puro okra kasing kinakain niya na may patabang patay na aso. Natawa ang babae. Noted po, sir. Pero masustansya naman pong okra. Baka po may nararamdaman nga siya. Mas okay rin po magpa-check up siya para sigurado. Sige, sasabihin ko sa kanya. Naiwan si Alec na nakatayo sa harapan ng counter habang kumukuha ng gamot ang pharmacist. Hindi rin nagtagal nang bumalik ito at binigay sa kanya ang kailangan niya. Matapos niyang bayaran ng gamot, bumalik na siya sa sasakyan. Napakamot pa siya sa batok at napailing sabay buntong hininga. Pagkamalan pa akong asawa ng maingay na yun.
Hindi lang yun, buntis pa raw. Grabe, hindi ko nga nahahalikan yun eh. Natigilan si Alec at biglang naglaro sa isip niya ang imahe ni Rina. Kung tutuusin, maganda nga talaga ito. Bilugan ng mukha, parang kumikinang palagi ang mga mata kapag nakangiti. Manipis ang malarosas na labi. Sa kabila ng ganda nito, hindi niya naisip na diskartehan ng dalaga tulad ng ginagawa niya sa mga babaeng nakikilala niya. Bakit ko ba iniisip ang bagay na to? Ano naman kung maganda ang kasambahay na yun? Maganda lang siya pero nakakainis ang kaingayan niya. Lagi pang nakaduster na parang matanda. Sabi pa niya sa sarili bago nagmaneho. Pero kahit anong pagtanggi niya, hindi pa rin niya maiwasang maapektuhan sa tahimik na persyon ni Rina na nag-iingay ngayon sa isip niya. Pagbalik ni Alex sa bahay, hinanap niya agad si Rina para ibigay ang gamot. Pero nanlamig ang pakiramdam niya nang makita itong nakahandusay sa sahig. Rina! Agad siyang lumapit at tinapik ito sa pisngi. Pero mabilis niyang nailayo ang kamay nang maramdaman ang init ng balat nito. Shit! Ang taas ng lagnat mo! Bulong niya at mabilis niya itong binuhat. Pero natigilan siya nang bigla siyang yakapin ni Rina. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Mahina nitong bulong sa paos na tinig habang nakasubsob sa dibdib niya kasunod ng sunod-sunod na paghikbi. Ano bang nangyayari sa'yo ha, Rina? Natatarantang bulong ni Alec. Nagdedeliryo ka ba sa taas ng lagnat mo? Dadalhin na nga kita sa ospital eh. Sa susunod, sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo. Kasalanan mo talaga kapag may nangyaring masama sa'yo. Sermon niya bago ito dalhin sa sasakyan, pero hindi pa rin bumibitiw si Rina sa pagkakayakap sa kanya. Rina, bumitiw ka na. Kung kumapit ka, para kang kuwala. Paano ako magmamaneho niyan? Wala itong sagot pero patuloy lang ito sa pagluha habang nakayakap sa kanya. Wala nang nagawa si Alec kundi magmaneho habang karga ito sa kandungan niya. Nakapwesto si Rina sa tabi ng manibela at bahagyang nakaangat ang ulo sa dibdib niya. Hindi na niya ininda ang posisyon nila. Ang mahalaga, madala niya agad dito sa ospital. I'm sorry, love. Kasalanan ko ang lahat. Biglang naapakan ni Alec ang preno. Halos sabay ang pagkabigla at sandaling pagtigil ng tibok ng puso niya. Love? May boyfriend siya? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kalsada. Napabalik lang siya sa ulirat nang sunod-sunod na bumusina ang mga sasakyan mula sa likuran. Agad siyang nagmaneho at binaliwala na lang muna ang narinig mula kay Rina. Pagdating sa ospital, mabilis niya itong binuhat papasok. Agad din itong inasikaso ng mga nurse at doktor habang naiwan siya sa waiting area malapit sa emergency room. Huminga ng malalim si Alec at napatingin sa kisame. Malalaman natin kung tama ang sinabi ng pharmacist. Kung buntis ka nga ba talaga, Rina? Makalipas ang ilang minuto, lumabas na rin ang doktor mula sa emergency room. Mabilis namang lumapit si Alec. Dok, ako pong kasama ng pasyente sa loob ng ER. Kamusta po siya? Sandaling tumingin ng doktor sa clipboard na hawak bago muling bumaling sa kanya. Stable na ang kondisyon ng pasyente, mister. Naagapan ng mataas niyang lagnat. Pero... Napakunot ang noon ni Alec. Pero ano po, Dok? Buntis ba siya? Tanong niya. Hindi po siya buntis. Bahagyang napanatag si Alec, pero naroon pa rin ang katanungan sa isip niya. Kung ganun, ano po nangyari sa kanya? Humugod ng malalim na hininga ang doktor bago nagsalita. May nakita kaming malalim na sugat sa may likod niya, bandang itaas ng bewang. Mukhang matagal na yun dahil nagkaroon na ng infection. Buti na lang at naagapan. Kung hindi, baka nagdulot pa yun ng mas malalang komplikasyon. Sugat? Bakit may sugat siya sa likod? Nagtataka niyang tanong dahil sa mga nagdaang araw ay normal namang tingnan si Rina. Yan din ang gusto naming malaman, mister. Hindi kasi ordinaryong galos ang sugat niya. Mukhang sugat yun mula sa matalis na patalim. Kung aksidente man niyang natamo yun, hindi siya dumaan sa tamang first aid o kahit simpleng gamutan. Delikado po yun. Tahimik lang si Alec. Maraming tanong ang sunod-sunod na pumasok sa isip niya. Saan nakuha ni Rina ang sugat? Bakit itinago nito yon at mas piniling tiisin kaysa gamutin? Ano pa bang mga tinatago nito? Pwede ko ba siyang makita, Dok? Tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Tumango ang doktor. Pwede mo siyang puntahan kapag inilipat na siya sa observation room. Sa ngayon, kailangan niya munang magpahinga. Sige, Dok. Salamat. Ilang sandali pa'y nasa loob na ng observation room si Rina na may ilang higaan na bakante. Hindi na yun nakapagtataka dahil pampublikong ospital yun. Naroon din si Alec na nakatayo sa gilid ng higaan habang pinagmamasdan ang natutulog na dalaga.
Is there something you've been hiding, Rina? Seryoso niyang tanong. Teka, ano bang pakialam ko? Buhay niya yan. Anya sa isip. Bumuntong hininga na lang si Alec dahil hindi naman sasagot si Rina kung natutulog ito. Pinili na lang niyang maupo sa isang bakanteng higaan at hintayin na magising ito. Hindi niya namalaya na unti-unti siyang napapahiga at nakatulog na rin siya roon. Samantala, nagising si Rina at ang una niyang nakita ay ang doktor na may ini-inject sa dextrose niya. Kahina-hinala ang kilos nito kaya't kahit nanghihina, sapilitan niyang inalis ang dextrose sa braso niya at mabilis na bumangon. Dinukot niya ang kamay ng doktor at mabilis yung inikot sa may leeg nito, bago malakas itong ibinagsak sa sahig. Inagaw niya ang syringe at inutok yun dito. Sino ka? Sino nagpadala sa'yo rito? Plano mo ba akong patayin, ha? Seryoso niyang tanong sa lalaki. Humisi naman ito na nagpainit sa ulo niya. Rina, sinisigurado lang ni boss na hindi ka tatalikod sa usapan. Hindi ka naman mamamatay sa likid yung ituturo ko sana sa'yo. Pangpaamo lang yan para bumait ka. Sinabi ko naman sa kanya na gagawa ako ng paraan para bayaran ng kalayaan ko. Bakit hindi siya makapaghintay? Ilang buwan na simula nang umalis ka sa samahan. Bumalik ka na lang sa amin dahil mas malaking kinikita natin sa pagnanakaw. Huwag mong sayangin ang pagkakataong binibigay ni boss sa'yo. Samantalahin mo na habang mabait pa siya. O baka naman gusto mo pang matulad sa kapatid mong si Love. Nanggigil si Rina nang maalala ang kapatid niya. Gusto lang naman nilang magbagong buhay at lumayo sa magulong mundo ng pagnanakaw. Pero yun ang naging dahilan para mawala ito sa kanya. Namatay ito habang tumatakas sila. At ngayon, hindi pa rin siya tuluyang nakatakas sa samahan. Kailangan niya ng malaking pera para bayaran ng kalayaan niya. Hindi namin gusto ang buhay na meron kami. Napilitan lang kaming gawin to. Dahil wala kami pagpipilian. Kinuha kami ni boss sa bahay ampunan at akala namin may naghihintay na magandang kinabukasan sa aming magkapatid. Pero tinuruan niya kami ng masama. Ngayon mas pinili ko magbagong buhay. Bakit kailangan niyo pa akong sundan? Hindi ako kawalan sa grupo. Pabayaan niyo na lang ako. Madiin niyang sabi. Hindi pwede ang gusto mo, Rina. Nakapasok ka na rin lang sa abandonadong ancestral house. Kumuha ka na ng mapapakinabangan dun. Baka sakaling mabayaran mo si boss. Naalala ni Rina ang totoong dahilan kaya nasa ancestral house siya ng pamilya ni Alec. Plano niya talagang pagnakawan ng bahay dahil nabalitaan niyang matagal nang walang tao roon at mayaman ng may-ari. Nagbabaka sakali siyang may makukuhang gamit para ibenta sa malaking halaga. Pero sa kalagitnaan ng pagkahalongkat niya sa basement, nakatulog siya dahil sa panghihina. Hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat na natamo niya nang tumakas sila ni Love. Hindi niya inaasahan na may darating kinabukasan, kaya napilitan siya magpanggap na katulong para itago ang motibo. Puro malalaking gamit ang naroon at hindi mailalabas ng basta-basta. Hahanap na lang ako ng ibang bahay na pagnanakawan ko. Sumusuko niyang sabi. Bilisan mo, Rina. Baka mainip si boss at buhay mo ang hingin niyang kabayaran sa pag-alis mo. Huwag mong hintayin na ipabugbog ka na naman niya para ipaalala ang dapat mong gawin. Marahas na binitiwan ni Rina ang lalaki at mahigpit niyang naikuyom ang dalawang kamay. Bumalik sa alaala niya ang ginawa ng mga ito nang pumunta sila ni Alex sa supermarket. Hindi siya totoong nagbanyo ng araw na yon dahil hinarap niya ang mga lalaking palihim na sumusunod sa kanila. Nang araw na yon ay nabugbog siya at nagkasugat ng bahagya sa kamay. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili pero hindi sa 10 lalaki. Natalo siya dahil marami ang mga ito. Umalis ka na, malamig niyang sabi. Tumayo ang lalaki at marahan nitong pinagpagan ng puting kasuotan ng isang doktor. Nahigit nito ang paghinga at halatang nahihirapan na, pero nagawa pa rin itong magsalita. Tandaan mo ang sinabi ko, Rina. At saka huwag kang magkakamaling magsumbong sa mga pulis. Alam mo kayang gawin ni boss kapag sinuplong mo siya. Paalala nito bago lumabas ng silid. Nanlulumong napaupo si Rina sa gilid ng higaan niya. Nahaplos niya ang sariling mukha at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera o baka hindi na niya maranasan ang normal na buhay na gusto niya. Rina, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Kinabahan si Rina nang marinig ang boses ni Alec. Tumingin siya sa likuran at nakitang nakaupo ito sa isang higaan doon. Akala niya ay pasyente ang naroon kanina, kaya hindi niya ito pinansin. Kanina ka pa ba riyan, Sir Alec? Oo, pero nakatulog ako. Okay ka na ba? Ngumiti si Rina. Isang totoong ngiti ng totoong Rina. Hindi pagpapanggap ang ugaling pinakita niya kay Alec dahil yun ang gusto niya para sa sarili. Yung walang iniisip na iba kundi masaya lang. Umalis na tayo, Sir Alec. Bakit kasi narito tayo sa ospital?
Sabi niya bago tumayo. Isinugod kita rito dahil sa taas ng lagnat mo. Bakit mo ba pinabayaan ang sugat mo sa likod? Na-infection pa tuloy kaya nahimatay ka. Uy, concern si Sir Alex sa akin. Hayaan mo, ipagluluto kita ng okrang may talbos ng kamote pag uwi natin. Biro niya bago tumawa, pero ang totoo, na-touch siya sa ginawa nito. Mukha lang itong walang pakialam sa kanya at panay utos, pero nag-aalala rin pala. Huwag ka na mag-abala, magpahinga ka na lang. Ako na lang muna magluluto habang nagpapagaling ka. Seryoso ka ba, Sir Alec? Marunong ka ba magluto? Gulat diyang tanong, pero lihim siyang nagpapasalamat dahil kahit papaano ay makakapagpahinga rin siya sa suhestyon nito. Hindi, pero kung may magtuturo sa akin, magagawa akong magluto. Sabihin mo na lang sa akin ng mga ilalagay sa lulutuin ko. Pumalakpak si Rina pero kaagad siyang napangiwi ng kumirot ang likod niya. Katatahi lang ng sugat mo, galaw ka agad ng galaw. Huwag ka kasing malikot. Sermon ni Alex sa kanya, pero mas lamang ang concern sa boses nito. Ngumiti lang naman siya at hindi niya inaasahan na may ganitong side si Alec, pero hindi pa rin niya nakakalimutan ng suhestyon nitong magluto. Basta sir, usapang matinuwa, ikaw ang magluluto hanggat hindi pa ako gumagaling. Kasi sabi ko lang, Rina, ako magluluto, turuan mo na lang ako. Okay sir, kung ano ang gusto mong gawin, yun ang susundin natin. Kung saan ka masaya, for the go tayo dyan. Backup mo ako palagi. Bumuntong hininga si Alec at bahagyang umiling. Ngayon lang may taong susuporta sa gusto kong gawin. Sana ganyan din ang iniisip ni Daddy. Malungkot nitong sabi, pero ilang saglit lang ay bumalik na rin ito sa dati. Magpahinga ka na. Kapag okay ka na bukas ng umaga, uuwi na tayo. Okay, sir. Bumalik sa pagkakahiga si Rina. Ngumiti pa siya kay Alec bago pumikit. Kagad pumasok sa isip niya ang kailangang pera pambayad sa kalayaan niya. Dahil doon, hindi siya nakatulog ng maayos. Kinabukasan, pinayagan na rin makalabas ng ospital si Rina. At tulad ng sinabi ni Alec, ito ang nagluto nang umuwi sila sa bahay. Ang una nitong recipe ay pritong itlog. Sir, mainit ng kawali, ilagay mo na ang mantika. Sabi ni Rina na sinunod naman ito. Seryosong seryoso ito sa pagluluto hanggang ilagay na nito ang itlog. Anong susunod kong gagawin? Baliktarin mo na ang itlog mo, sir. Ano ka mo? Yung itlog, sir. Baliktarin mo na. Muli itong sumunod sa sinabi niya. Kahit nahihirapan, nagawa naman itong baliktarin ng itlog. Maya-maya ay sinabi na niyang patayin ang apoy at ilagay sa plato ang niluto nitong itlog. Excited naman itong inihain yun sa harapan niya. Tikman mo na. Saad nito. Kinuha ni Rina ang tinidor at pumutol ng kaunti sa itlog bago yun kinain. Marahan siyang umuya habang nakatingin si Alex sa bibig niya. Waring kinakabahan ito sa resultang sasabihin niya. Anong lasa? Naiinip nitong tanong. Napalunok pa ito nang lumunok siya. Okay ang texture ng itlog, hindi ganun kalambot, hindi rin naman matigas. Malinam namang lasa dahil sapat lang ang niligay na asin. Hindi siya oily dahil kaunti lang ang mantikang ginamit. Overall, tumigil sa pagsasalita si Rina para tingnan ang itsura ni Alec. Mataman itong naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Overall, lasang itlog pa rin ang niluto mo, Sir Alec. Is it good or bad? Good yun para sa first time magluto. Ang galing mo, Sir Alec. Mabilis kang matuto. Ngumiti si Alec at halatang natuwa naman ito sa sinabi niya. Great! Simula sa araw na to, palagi na ako magluluto at tuturuan mo ako. Natigilan si Rina. Hindi ito pwedeng manatili sa bahay dahil hindi siya makakaalis para maghanap ng target na pagnanakawan. Hindi rin siya makakapunta sa farm ng mga gulay para humingi ng mga reject na okra. Paborito niya yun at gawa-gawa lamang niya ang tungkol sa tanim na okra pati na rin kay Max. Ang totoo, hinihingi niya lamang ang mga yun. Buti nga't hindi gumagala si Alex sa likod bahay kaya hindi nito malalaman na wala namang okra sa bakuran ng property nito. Sir, di pa palagi kang umaalis? Ipagpapalit mo ba ang kasiyahang hatid ng paglabas mo sa pagluluto? Baka maboring ka lang dito sa bahay. Nakapagdesisyon na ako, Rina. Mag-aaral na lang ako magluto kaysa pumunta ng bar. Ngayon ko lang naisip na wala rin ako napapala sa pagpunta ron. Nalalasing lang ako at sumasakit ang ulo. Mabuti na rin yun dahil may kasama ka rito. Patay. Bulong niya. May sinasabi ka ba, Rina? Wala po sir. Masaya lang ako dahil hindi ako mag-isa rito. Alam mo na, masaya kapag marami. Dalawa lang tayo, Rina. Hindi pa tayo marami. Siya nga pala, may kukunin lang ako sa basement. Diyan ka lang. Teka lang, sir. Nagmamadaling tumayo si Rina at hinawakan ang braso ni Alec.
Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Bakit? Makalat po sa basement at saka walang ilaw. Baka madapa ka na naman. Katwiran niya. Totoong makalat sa basement dahil hindi pa niya naibabalik sa dati ang mga gamit na hinalungkat niya roon. Yun ang dahilan kaya nadapa si Alec nung pumunta roon. I have my phone with me. Pwede kong gamitin yun para may ilaw ako. Teka nga, may tinatago ka ba sa basement? Sunod-sunod na umiling si Rina. Wala sir, makalat lang talaga roon. Okay, sige. Samahan mo na lang ako. Inalis nito ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. Pero nag-init ang pisngi niya nang sa halip ay bitiwan, hinawakan nito ang kamay niya. Marahan siya nitong hinila patungo sa basement. Maraming silid dito. Bakit ito pa ang pinili mong tulugan? Saad ni Alec habang naglalakad sila sa loob ng basement. Ayos lang naman po ako dito, sir. Hindi naman po ako bisita, kasambahay po ako. Tugon niya na pilit binabaliwala na hawak pa rin nito ang kamay niya. Hindi niya alam kung bakit ayaw pa siyang bitiwan ni Alec. Wala naman siyang gagawin kakaiba kahit iwan siya nito sa dining. As if naman may mabubuhat siyang gamit doon palabas ng bahay. At hindi niya rin gagawin magnakaw kung nasa bahay ito. Sigurado ka ba? Seryoso nitong tanong na nagpalingon sa kanya. Bahagya siyang kinabahan dahil waring may gusto itong iparating sa kanya. Ano po yun, sir? Humarap sa kanya si Alec. Natapat ang liwanag ng cellphone nito sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ang seryoso nitong mukha at tila nanunuri ang tingin. Sigurado ka bang ayaw mong lumipat ng ibang silid? Pag-uulit nito. Palihim na bumuntong hininga si Rina. Medyo lumuwag ang pakiramdam niya dahil akala niya alam na ni Alec ang tungkol sa pagiging magnanakaw niya. Okay na ako dito, sir. Sanay naman po akong matulog sa basement. Simula kasi pagkabata ko sa basement na ang tulugan ko. Basement? Anong klaseng magulang ang meron ka at sa basement ka nila pinapatulog? Mas nakamumuhi pa ang mga magulang mo kaysa sa daddy ko. Iniwan po kami ng nanay ko sa ampunan dahil hindi niya kami kayang buhayin ng kapatid ko. Si tatay naman patay na po. May umampun sa aming magkapatid at sa kanya ko naranasan ng lahat ng hirap. Malungkot niyang salaysay. Huwag mo nalang isipin ang nakaraan, Rina. Simula ngayon sa guest room ka na matutulog. Huwag ka na rin magtangkang tumanggi. Kapag pinilit mong matulog dito, bubuhatin kita patungo sa guest room. Naunawaan mo ba ang sinabi ko? Naunawaan ko, sir. Good. Tipid nitong sabi bago muling naglibot sa basement hanggang makita nito ang hinahanap. Mabuti naman at maayos pa to. Nahinigan ni Rina ang kasiyahan sa boses ni Alec nang damputin nito ang isang bag na nakasabit sa dingding. Inilabas nito ang gitara mula roon. Kinalabit nito ang mga string na parang sanay na sanay itong tumugtog na gamit yon. Wow, may talent ka pala, sir. Ang ganda ng kaunting himig na yun, ah. First love ko to, Rina. Halika sa labas at tutugtog ako ng mga ginawa kong kanta. Ibinalik nito ang gitara sa lalagyan at excited siyang hindi na palabas ng basement. Napangiwi pa siya nang kumirot ang sugat niya, pero hindi niya nagawang magreklamo. Masaya siyang makita ang excited na itsura ni Alec. Para lang itong bata na nabigyan ng paboritong laruan na matagal na nitong hinihiling. Pagdating sa salas, kaagad pumosisyon si Alec sa sofa. Tumugtog ito at sinabayan ng isang awitin na sarili raw nitong komposisyon. Maganda ang mensahe ng kanta. Tungkol yun sa isang pangarap na hindi matupad dahil marami ang humahadlang. Nakarelate naman si Rina sa kanta nito dahil may pangarap din siya na hindi matupad. Ang ganda ng kanta, sir. Mahina niyang komento nang matapos nitong tumugtog. This song is inspired by my own experience. Gusto kong maging mang-awit, pero hindi pumayag si Dad. Pinag-aral niya ako ng business course para balang araw, ako ang hahawak ng kumpanya namin. Pilit niyang hinahadlangan ng mga pangarap ko, kaya nagrebelde ako sa kanya. Sinadya akong pasakitin ang ulo niya sa paulit-ulit kong pag-inom, pamababae, at paglalakwatsa kasamang barkada. Pero matigas siya at nasanay na yata sa mga ginagawa ko. Hindi na siya naaapektuhan. May pagkakatulad tayo pagdating sa pangarap, Sir Alec. Ikaw gusto mong makamit ang bagay na nagpapasaya sa'yo. Ako naman, gusto ko lang maging masaya at makalaya. Maswerte ka dahil marami kang pagpipilian. May babalikan ka kung sakaling hindi ka magtagumpay sa pagiging musikero. Magiging maayos pa rin ang buhay mo dahil mayaman ang pamilya mo. Ako, 2 bagay lang ang pagpipilian ko. Buhay o kamatayan. Ibinaba ni Alec ang gitara sa tabi nito at mataman siyang tiningnan. Nakipagtitigan naman siya rito at hindi nagbaba ng tingin. Ngayon lang kita napakinggan ng ganyang kaseryoso, Rina. May problema ka ba? Lahat naman yata ng tao may problema eh. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Handa akong tumulong.
Pinagmastang mabuti ni Rina si Alec. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya at walang bahid ng kahit anong biro sa itsura nito. Kailangan ko ng 5 million, sir. Sabi niya sa birong tono. Pero ang totoo, ganoong halaga ang kapalit ng kalayaan niya. Alam niya sa laki ng halagang hinihingi sa kanya, dalawa lang ang pagpipilian niya. Ang bumalik sa grupo o mamamatay siya. 5 million, biro lang, sir. Putol niya at mabilis minawi ang kanyang sinabi. Tumugtog ka ulit, sir. Baka hindi ko na yan marinig kapag sikat ka na. Sasamantalahin ko na ngayon habang nagbibigay ka pa ng exclusive performance. Muling tinampot ni Alec ang gitara. Sa tingin ko, hindi ko na mararating ang pagsikat bilang musician, Rina. Hobby ko na lang to. Nabalot ng lungkot ang paligid nila nang muli itong tumugtog. Dahil isang malungkot na musika ang inawit nito. Ramdam na ramdam ni Rina ang damdamin ni Alec sa bawat linya ng kanta. Kaya't hindi niya naiwasang mapaluha. Pasimple na lang niyang pinahid yon hanggang matapos itong kumanta at muling magyayang magluto. Lumipas sa mga araw, naging libangan ni Rina at Alec ang pagluluto at pagtugtog. Na-perfect na rin ni Alec ang iba't ibang luto sa itlog, mula sa prito ng scrambled egg at sunny side up, soft-boiled at hard-boiled. Bagamat itlog lamang ang na-perfect nito, marunong na rin naman itong maglaga ng okra. Sa ilang araw ding yun ay tuluyan ng gumaling ang sugat ni Rina. Isang umaga, naisipan nilang maglinis ng bakuran dahil mataas na ang mga damo roon. Rina, nasaan ang mga tanim mong okra rito? Tanong ni Alec. Kaagad namang nakaisip ng palusot si Rina. Sir, binunod ko na po. Papalitan ko na lang ng bago. Matanda na kasi. Saan naman dito nakalibing si Max? Dun po. Itinuro niya ang isang direksyon sa loob ng bakuran kahit wala namang nakalibing doon. Tinanaw ni Alec ang tinuro niya. Pero napapikit ito nang may lumipad na bato sa direksyon nito. Ouch! Shit! Sino bumoto sa akin? Inis nitong sabi habang nagpalingalinga sa paligid. Wala namang makitang tao. Dinampot nito ang bato. Sir, okay ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong nang mapansin ang namumula nitong noo. Pero nakatuon lang ang pansin nito sa bato habang nakakunot ang noo. Ano to? Bakit may nakasulat na 1 week sa bato? Para saan to? Bumundo lang kaba sa dibdib ni Rina. Kahit walang nakasulat na pangalan niya, alam niyang para sa kanya yon. Bakit man nawala sa isip niyang kailangan niyang gawin? Masyado siyang nalibang habang kasama si Alec at sandali niyang nakalimutan ng problema niya. Huwag mo nang pansinin yan, sir. Baka naligaw lang ang bato. Siguro nga. Itinapon nito ang bato at bahagyang ngumiti sa kanya. Maglinis na tayo, Rina, para malawak ang malinisan natin bago tumanghali. Sige po, tipid niyang sagot. Habang abala sa pagwawalis, abala rin ang isip ni Rina kung saan siya kukuha ng pera. Isang linggo na lang ang meron siya at sobrang ikli yun para makahanap siya ng target. Rina! Napalingon ng dalaga kay Alec nang tawagin siya nito. Bakit, Sir Alec? Tulungan mo naman akong hubarin ng t-shirt ko. Marumi kasi ang kamay ko, baka marumihan to at mahirapan ka sa paglalaba. Pakiusap nito. Sige, sir. Binitiwan ni Rina ang walis bago lumapit kay Alec. Hinawakan niya ang lalayan ng damit nito at inangat yun. Namilog naman ang mga mata niya nang tumambad sa kanya ang maabs nitong tiyan. Siksik na siksik ang mga pandesal nito. Rina, abs pa lang yan, natutulala ka na. Biro nitong pukaw sa kanya. Umiwas ng tingin si Rina dahil pakiramdam niya ay naginit ang kanyang muka. Pakitaas ng kamay mo, Sir Alec. Itinaas nito ang dalawang kamay. Itinuloy naman niya ang pagtaas sa t-shirt nito at hindi niya maiwasang mapalunok nang makita ang matipuno nitong dibdib. Pinilit niyang baliwalain yon dahil baka tuksuhin na naman siya ni Alec. Ngunit sa taas nito, kailangan pa niyang tumingkayad. Pero hindi pa rin sapat ang taas niya para matanggal ang damit. At nastak yun sa may noon nito habang nakataas ang dalawang kamay. Sir Alec, subukan mo yumuko para mailabas ang dalawang kamay mo. Suwestyon niya kay Alec, pero nakatitig lang to sa kanya. Rina, sa halos 2 buwan nating magkasama rito, nakita mo ba ako bilang lalaki? Sir, lalaki ka naman talaga eh. Kahit mas maganda ang kutis mo sa akin, lalaki ka pa rin tingnan. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Rina. Ang gusto kong malaman ay kung nagka-crush ka ba sa akin kahit kaunti lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Rina nang maamo siyang tingnan ni Alec. Natakot siya na baka maramdaman nito yon sa lapit ng distansya nilang dalawa. Mas mabuti pa yatang maglinis na lang tayo, sir. Umiiwas niyang sabi. Binitiwan ni Rina ang damit ni Alec para lumayo, pero kusa nitong inalis ang damit sa may noo. Mabilis siya nitong napigilan sa paglayo gamit ang damit nito sa magkabilang kamay.
Naramdaman niya ang damit sa likuran niya sabay hila nito palapit, kaya't napatikit siya sa hubad nitong katawan. Sir Alec, nalunok ni Rina ang sasabihin nang inilapit ni Alec ang mukha sa kanya. Ilang pulgada na lamang ang layo ng labi nito sa labi niya nang muli itong magsalita. Magiging tapat ako sa iyo, Rina. Hindi ako nagtatagal ng walang babae sa loob ng isang araw. Pero dahil sa iyo, tumagal ako ng 2 buwan. Nanatili lang ako sa bahay kasama ka. Nakontento sa pagluluto ng itlog at okra habang paminsan-minsan ay kinakantahan ka. Nasamyun ni Rina ang mabangong hininga ni Alec. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang tila humahalik ang init ng hininga nito sa labi niya. Anong ibig mo sabihin, Sir Alec? Ibig sabihin, nakontento ako habang kasama ka. Bago to para sa akin, Rina. Hindi kita nagagawang yakapin o halikan. At ngayon lang tayo naging kanito kalapit sa isa't isa. Pero masaya ako. Hindi ko kailangan ng yaka para sabihing akin ka lang. Hindi kita kailangan halikan para maramdamang espesyal ka sa akin. Hindi natin kailangan maging intimate sa isa't isa para masabing masaya. Dahil walang katumbas na kahit na anong kasiyahang nararamdaman ko sa tuwing naririnig ko ang boses mo. Inaamin ko na naiinis ako sa kaingayan mo noong una. Pero nang magkasakit ka at naging tahimik, nanibago ako. Hinahanap-hanap ko ang ingay mo. Hanggang ang ingay na yun ay nakarating sa puso ko. Nasanay ako sa ingay na hatid mo. At paniguradong hahanap-hanapin ko yun kapag umalis ako. Hindi na dapat mabigla si Rina dahil alam niyang hindi magtatagal si Alex sa lugar na yon. Pero hindi may kakaila ang kalungkutan sa puso niya. Marahil nasanay rin siyang palagi itong kasama araw-araw. At tiyak maninibago siya kapag umalis to. Wala na siyang pakikinggan na musika araw-araw. Wala na siyang tuturuang magluto. At higit sa lahat, mag-iisa na naman siya. Babalik ka pa ba? Puno ng emosyon niyang tanong. Hindi na niya itinago ang kalungkutan. Nangilid na ang luha niya at bago pa yun tumulo, niyakap na siya ni Alec. Alam ko magiging makasarili ako. Pero pwede mo ba akong hintayin? Tutuparin ko lang ang kasunduan namin ni Daddy. Pagkatapos nun, babalikan kita rito. Kahit walang kasiguraduhan, tumango pa rin si Rina. Hindi niya alam kung babalik pa si Alec at hindi niya rin alam kung naroon pa siya pagbalik nito. Sige, hihintayin kita. Pagkatapos ng madamdaming pagtatapat, bumalik na rin sila sa paglilinis. Kinagabihan naman ay naisipan nilang magluto ng marami. Hindi mawawala ang specialty ni Alec na itlog. At ganun din ang paboritong okra ni Rina. Bumili rin sila ng isang boteng alak na pagsasaluhan nilang dalawa. Selebrasyon ba to ng pag-alis mo, Sir Alec? Birong tanong ni Rina nang nasa harapan sila ng hapagkainan. Selebrasyon to ng pagtatapat ko, Rina. Alam mo bang nag-ipon ako ng maraming lakas ng loob para lang masabi ko yun sa'yo? Isipin na lang natin na ito ang araw na sinagot mo ko. Nangako ka naman na hihintayin mo ko. Kaya ibig sabihin lang yun, pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Natawa naman si Rina, pero hindi na lang siya tumutol. Totoo rin naman ang sinabi ni Alec. Pareho sila ng nararamdaman, pero dinadaan na lang niya yon sa kilos at gawa. Hindi sila showy na may mabubulaklak na salita. Sapat na sa kanila na ramdam nila ang isa't isa. Kung ganoon, magpakabusog tayo ngayong gabi, sir. Tumawa si Alec at sabay silang kumain. Pagkatapos, ininom nila ang isang bote ng alak. Hindi sanay uminom si Rina, pero dahil aalis na si Alec, sinabayan niya ito sa pag-inom. Sir Alec, gaano katagal kitang hihintayin? Tanong niya sa medyo lasing na boses. Narinig ni Rina ang paghugot nito ng malalim na paghinga. Hindi ko alam, Rina. Inubos muna niya ang laman ng kanyang baso bago muling nagsalita. Paano kapag hindi kita nahintay? Okay lang ba yon? Please, Rina, hintayin mo ko. Ngumiti si Rina. Namumungay na ang kanyang mga mata, pero napansin pa rin niya ang pakiusap sa tingin ni Alec. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi ko na alam ang mangyayari sa akin. Maghihintay ako, pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Yumuko siya sa mesa para itago ang pagpatak ng luha niya. Gusto niyang maghintay, pero kung wala siyang 5 milyon, malabo niyang matupad yun. Rina? Naramdaman ni Rina ang paglapit ni Alex sa kinauupuan niya. Maingat nitong inangat ang ulo niya at sinapo ng 2 palad ang mukha niya. Tutulungan kita, pangako. Inalis nito ang bakas ng luha sa pisngi niya. Bago siya nito halikan sa gilid ng labi. Dala na rin ang kalasingan kusang inabot ni Rina ang labi ni Alec. Hinalikan niya ito sa paraang hindi nito makakalimutan. Isang halik na may pagmamahal. Gusto niyang maalala siya nito kung sakaling hindi niya matupad ang pangako dito.
Gusto niyang kahit ngayong gabi man lang ay maibigay niya rito ng buo ang pagmamahal niya. Nalunod si Rina sa emosyon at sa init ng kasalukuyan niyang nararamdaman. Namalayan na lang niyang nakahiga siya sa malambot na kama. Walang saplot at nasa ibabaw niya si Alec. Hindi siya tumutol kahit alam niyang ang susunod na mangyayari. Kusang loob niyang ipinagkaloob dito ang sarili. Sa gabing ito, nagsalo sila sa init ng pagmamahal at alam ni Rina na hindi niya ito makakalimutan. Kinabukasan, nagising si Rina sa sinag ng araw na tumatama sa mukha niya. Napangiti siya at kinapa ang kanyang tabi, pero bakante yun. Binuksan niya ang mga mata at nakitang wala roon si Alec. Sa halip, isang bag na itim ang naroon. Alec? Tawag niya sa pangalan ng lalaki, pero walang sumagot sa kanya. Bumangon siya at kaagad niyang naramdaman ang hapdi sa pagitan ng mga hita niya. Binaliwala niya yon at nagbihis muna. Lumabas siya ng silid ni Alec at hinanap niya ito sa loob ng bahay. Pero wala ang lalaki. Pinuntahan niya rin ang garahe at nakita naman doon ang sasakyang ginagamit nito. Saan kaya nagpunta yun? Muling bumalik sa kwarto si Rina. Nakalimutan niyang i-check ang banyo sa silid ni Alec at baka naroon ang lalaki. Pero wala rin ito. Umupo na lang siya sa gilid ng kama at curious niyang tiningnan ang laman ng itim na bag. Oh my God! Natutop niya ang sariling bibig nang makitang pera ang laman niyon. Napakaraming pera. Bulalas niya. Natigilan siya nang makita ang nakatuping papel sa gilid ng mga pera. Kinuha niya yun at binuksan. Napaluha agad siya nang makitang sulat yon galing kay Alec. To my Rina, I'm sorry kaya hindi ko sinabi sa'yo na ngayong araw ako aalis. Gusto ko yung masaya tayo maghihiwalay. At tulad ng pangako ko, tutulungan kita. Narinig ko ang lahat ng usapan niyo ng lalaki sa ospital. Nagising ako noon nang marinig kong may bumagsak. Pero nagpanggap pa rin ako natutulog. Nalaman ko nakaraan mo na pilit mong tinatakasan. Tumawag ako kay Daddy para humingi ng tulong. Pero may kondisyon siya. Ibibigay niya ang pera kapalit ng pamamahala ko sa kumpanya. Pumayag ako para makalaya ka na sa nakaraan. Tutuparin ko lang ang pangako ko kay Daddy at pagkatapos, tutuparin ko rin ang pangako ko sa'yo. Tandaan mo rin na wala akong pakialam kahit sino ka pa o kahit ano pa yung nakaraan. Hintayin mo ako, aking mahal. Alec. Niyakap ni Rina ang sulat habang umiiyak. Pinagpalit ni Alec ang kalayaan nito para sa kalayaan niya. Pangako, hihintayin kita, Alec. Kahit gaano pa katagal, maghihintay pa rin ako. Walang sinayang na oras si Rina. Kahit masakit ang katawan at malungkot ang puso niya, nakipagkita pa rin siya sa dati niyang boss. Ibinigay niya rito ang pera kapalit ng kalayaan niya. Alam niyang pasusubaybayan pa rin siya nito para masiguradong hindi siya kakanta sa mga pulis. Ngunit alam niyang magpapatahimik sa mga ito. Ang katahimikan din niya. Ipauubayan na lang niya sa mga pulis ang paghuli sa mga ito balang araw. Sa ngayon, mas priority niya ang kanyang kaligtasan at ang paghihintay kay Alec. Mabilis na lumipas ang 2 buwan simula nang umalis si Alec. Hindi inaasahan ni Rina ang mga bisitang dumating sa ancestral house. 2 unipormadong kasambahay at isang driver, kasama ang isang matandang lalaki. Miss Rina Andres? Saad ng matandang lalaki sa seryosong boses. Ako nga po, maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Magalang niyang tanong sa matanda. Ako si Alejandro Sandoval, ang daddy ni Alec. Maaari ba akong pumasok? Napahiya naman si Rina at agad niya binuksan ng malaki ang pinto. Siyempre naman po, inyo po itong tahanan. Pasok po kayo, Mr. Sandoval. Marahang naglakad ang matanda papasok ng bahay habang nililibot ang tingin sa paligid. Nanliliit naman siya sa presensya nito. Kilos at pananamit pa lamang ng matanda, mahahalata ng bigatin itong tao. Nakikita kong maayos mong inaalagaan ang bahay ng mga magulang ko, Miss Andres. Opo, sir. Ito lang po ang magagawa ko habang nakatira dito. Maupo muna po kayo. Ano pong gusto niyong maiinom? Meron po akong tubig, tsaa, kape at juice. Huwag ka nang mag-abala, Miss Andres. Hindi rin ako magtatagal dito. Sasabihin ko lang ang sadya ko. Saad nito bago tumingin sa kanya. Kusa naman siyang napayuko sa takot. Ano po yun? Salamat, Miss Andres. Nagulat si Rina at muling tumingin kay Mr. Sandoval. Hindi siya makapaniwala na ang matandang istrikto at seryosong dumating kanina ay nakangiti na ngayon. Sa tingin niya ay gumaan ang pakiramdam nito. Para po saan, sir? Nagpapasalamat ako dahil binago mo ang pananaw ng anak kong si Alec. Akala ko noong una wala na siyang pag-asa para magbago.
Pero salamat at dumating ka sa buhay niya. Mahirap paniwalaan na may isang babae na nagpabago sa kanya. Kaya inalam ko ang tungkol sa'yo. Huwag ka nang magtaka kung alam kong pinagmulan mo, Iha. Nasabi din sa akin ni Alec na nagkataon lang na narito ka nang dumating siya at nagpanggap kang kasambahay. Nagtaka pa nga ako nung sinabi niya na may tao rito. Gayong matagal na tong napabayaan. Pasensya na po, Mr. Sandoval. Hindi ko po sinasadya na manloob sa bahay niyo. Alam ko pong napakalayo ng agwat namin ni Alec. Pero maniwala kayo o sa hindi, mahal ko po siya. Hindi po ako umaalis dito hanggang ngayon dahil hinihintay ko po si Alec. Matapat niyang sabi na nagpangiti sa matanda. Alam ko, Iha. At alam ko rin na hindi magiging madali ang sitwasyon ninyong dalawa. Pero sana hintayin mo siya. 5 taon lang, Rina. Hayaan mo munang mag-focus si Alex sa kumpanya para mapag-aralan niya ang pasikot-sikot ng negosyo. Pagkatapos niyon, hahayaan ko na kayong dalawa. Huwag ka mag-alala. Hahayaan kitang manatili rito ng tahimik. Walang gugulo sa'yo kahit ang dati mong grupo. Susuportahan ko lahat ng pangangailangan mo. Kung gusto mong manirahan sa ibang lugar, sabihin mo lang. Gagawin ko lahat para sa'yo. Ibigay mo lang ang 5 taon na hinihingi ko para kay Alec at sa kumpanya. Ngumiti si Rina at naging panatag na siya sa harapan ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Sandoval. Nangako po ako kay Alec at maghihintay ako sa pagbabalik niya kahit gaano pa katagal yun. Alam ko pong walang kasiguraduhan kung pareho pa rin ang nararamdaman niya pagkatapos ng 5 taon. Pero ihahanda ko lang po ang sarili ko sa posibilidad na mangyayari. Wala kaming komunikasyon pero magtitiwala na lang ako sa pangako namin sa isa't isa. Salamat, Iha. Oo nga pala, may pakiusap si Alex sa akin bago siya umalis ng bansa. Ang batang yun. Hindi ko inisip na darating ang araw na makikiusap siya sa akin. Naiiling nitong sabi habang nakangiti bago dumukot sa bulsa ng coat at inilabas ang isang USB. Nirecord niya ang mga kanta niya rito para sa'yo. Pakinggan mo na lang daw kapag namimiss mo siya. Gamitin mo raw yung laptop na iiwan namin sa'yo. Tinanggap niya yun at nagpasalamat. Salamat po, Mr. Sandoval. Walang anuman, Iha. Bueno, sila ang makakasama mo rito. 2 kasambahay at 1 driver. Aalagaan ka nila hanggang sa bumalik ang anak ko. Ayokong pagalitan ako ni Alec kapag nalaman niyang hindi kita inalagaan. Ikaw na bahala dito sa ancestral house, ha? Na-appreciate na rin ang ginawa ni Mr. Sandoval para sa kanya at naunawaan din niya ang gusto nitong mangyari. Hahayaan muna niya si Alec at kahit ang kontakin ito ay hindi muna niya gagawin. Tutuparin niya ang pangako sa ama nito at ang pangakong maghihintay siya rito. Pagkatapos nilang mag-usap ni Mr. Sandoval, nagpaalam na rin ang matanda. Nagtungo naman sa kusina si Rina para kumain ng okra, pero isisubo na niya ang paboritong gulay nang bigla siyang naduwal. Kaagad siyang tumakbo sa banyo at sunod-sunod siyang sumuka. Ma'am, ayos ka lang po ba? Tanong ng isang kasambahay na sinundan siya sa banyo. Ang isa naman ay kumuha ng tubig at ibinigay sa kanya. Tulala naman si Rina. Kahit hindi siya magpatingin sa doktor, may posibilidad na buntis siya. Delay ang menstruation niya at ngayon ay nagsusuka naman siya sa paborito niyang pagkain. Samahan niyo ako sa doktor, mga ate. Saad niya para masigurado ang kanyang hinala. Nagmamadali namang sumunod ang mga ito. Sinamahan siya ng isa sa 2 kasambahay patungo sa ospital habang ang isa'y naiwan sa bahay. Dumiretso siya sa consultation room ng isang OB-GYN at sinuri siya nito. Ilang sandali lang pagkatapos ng check-up, hawak na niya ang resulta. Ganoon na lang ang tuwa ni Rina nang malamang buntis siya. Alec, 2 na kaming maghihintay sa pagbabalik mo. Nakangiting Anya habang binabasa ang nakasulat sa papel. Parang hinihila ang mga araw at mabilis lumipas ang 5 taon. Excited na umuwi si Alec mula Los Angeles, California. Tinupad niya ang pangako sa kanyang ama na pagbubutihin niya ang pagmamalakad ng kumpanya sa ibang bansa at kapag nagtagumpay siya roon, pwede na siyang bumalik sa Pilipinas para makasama si Rina. Nag-focus siya sa trabaho at halos gawin na niyang araw ang gabi para maging matagumpay ang food business ng kanyang pamilya. Napalawak niya ang kanilang restaurant sa iba't ibang parte ng LA. At maging ang hotel nila ay nagawa rin niyang isa sa may magandang serbisyo. Ginagawa niyang inspirasyon si Rina at kahit wala silang komunikasyon, alam niyang maghihintay ito sa kanya. Sa wakas nakauwi na rin ako. Wait for me, my love. Bulong niya habang hawak sa bulsa ang baon niyang singsing para sa dalaga. Tunay na tinamaan talaga siya ng husto sa madaldal na babaeng yon. Pati ang kalayaan niya nagawa niyang kalimutan para rito.
Hindi rin niya inakala na darating siya sa puntong mangangarap maikasal kay Rina. Maraming tukso sa ibang bansa, pero hindi siya nagpaapekto. Ganoon pala talaga kapag loyal sa isang tao. Baliwala sa kanya ang ibang babae dahil may isang babae na ang nagmamay-ari sa puso niya. Hindi man sila nag-uusap ni Rina, buo naman ang tiwala nila sa isa't isa at palaging nasa puso nila ang pangako sa isa't isa na muling magkakasama. Alec, my son. Tawag ng daddy niya nang matanaw siya. Dad, long time no see. Lumapit siya rito at niyakap ang matanda. Nakatulong din ang paulit-ulit na pagtawag ng daddy niya para sabihing okay lang si Rina habang nasa ibang bansa siya. Kaya't mas napanatag siya at ginanahan pang magtrabaho. Alam ko kaya nagmamadali ka, iho. Pupuntahan mo si Rina, tama ba? Inakbayan siya nito habang naglalakad sila palabas ng airport. Yes, Dad. Hindi mo naman ako pipigilan, di ba? Of course not. May usapan tayo, di ba? Masaya ako para sa inyong dalawa ni Rina. Ano bang plano mo ngayon? Pakakasalan ko po muna si Rina sa Pilipinas at dadalhin ko siya sa LA at magpapakasal uli kami ron. Doon kami bubuo ng pamilya namin. Babawi ako sa kanya sa 5 taon na wala ako. Good decision, iho. Sige na, puntahan mo na siya. Naghihintay na ang driver ni Rina sa'yo. Sorpresahin mo siya. Dahil wala siyang ideya na uuwi ka na ngayon. Tinapik pa nito ang balikat niya. Thank you, Dad. Babawi ako sa'yo bago ako bumalik sa LA. Bibigyan kita ng maraming apo at tagapagmana. Nakangisi niyang sabi, pero tumawa lang ang ama. Meron na, anak. Sige na, umalis ka na. Hindi niya masyadong narinig ang una nitong sinabi, pero hindi na siya nagtanong dahil excited siyang umuwi sa ancestral house kung nasaan si Rina. Pagkalipas ng 2 oras, narating na ni Alec ang probinsya ng San Bartolome. Hindi rin nagtagal nang matanaw niya ang ancestral house. Walang nagbago roon, pero halatang inayos para ibalik ang dating ganda na hindi binabago ang disenyo. Mas umaliwalas yung tingnan at masasayang alaala ang nagugunita niya sa lugar. Maganda na rin ang bakuran at puno ng mga bulaklak na sigurado siyang si Rina ang nangangalaga. Wala na siyang nararamdamang lungkot sa lumang bahay dahil sa pagkawala ng mami niya. Puro kasiyahan na lang yon sa mga alaala nila ni Rina. God knows how excited I am to see you, Rina. Bulong niya at nagmamadaling lumabas ng sasakyan pagkahinto pa lang niyon sa tapat ng bahay. Sorpresa ang pag-uwi niya ngayon at inaasahan niyang sasalubungin siya ng yakap at malawak ng ngiti ni Rina. Pero natigilan siya pagpasok ng bahay. Nagkalat ang mga laruan sa sahig. Tumutugtog ang nirecord niyang kanta sa isang stereo. At may isang batang lalaki ang may hawak na laruang gitara habang sinasabayan ang kanta niya. Kumunot ang noon ni Alec. Nagtaka rin ang bata nang makita siya. Pero maya-maya ay rumihistro na ang kasiyahan sa inosente nitong muka. Binitiwan nito ang gitara at tumatakbong lumapit sa kanya. Daddy! Sigaw nito habang nakadipa ang 2 kamay. What the? Hindi na niya naituloy ang sasabihin sa sobrang gulat. Parang kusa na lang yumuko ang katawan niya at sinalubong ang yakap ng bata. Naguguluhan pa siya kung sino ang bata, pero may kung anong init ang humaplos sa dibdib niya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang yakapin siya ng maliliit nitong bisig. I miss you, Daddy. Miss ka na po namin ni Mommy. Matagal na po kasi kaming naghihintay sa iyo eh. Ay, sabi kasi ni Mommy nasa malayo ka. Masaya na po ako ngayon kasi umuwi ka na. Bibo nitong sabi bago hinalikan ang magkabila niyang pisngi. Hey kiddo, anong pangalan mo? Okra po. Namilig ang mga mata ni Alex sa gulat. Walang duda na anak ito ni Rina dahil pinangalan pa nito sa paboritong gulay ang bata. Seriously? Okra is your name? Nickname lang po yun, Daddy. Ang totoo ko pong pangalan Oxford Craven Andres Sandoval. Sandoval? Does it mean this little guy is my son? But how? Natigilan si Alex sa sariling iniisip nang maalala niyang may nangyari sa kanila ni Rina bago siya umalis. Kung nabuo ang unang gabing yon, walang duda na anak niya ang bata. Okra, how old are you? 4 po, Daddy. Mahigpit niyang niyakap si Okra. Kumpirmado ang anak niya ang bata. Kahit male version ito ni Rina. Ngayon, mas malaki ang utang niya sa kanyang mag-ina dahil sa ilang taon na wala siya. Anak, nasan si Mommy? Tanong niya rito. Nasa likod bahay po, nagtatanim ng okra. Daddy, bakit pareho kami ng pangalan ng tinatanim ni Mommy? Gusto po ba niya ng maraming okra?
Curious nitong tanong. Pero napangiti na lang siya. Mana talaga ito sa ina. Ibinaba muna niya ang bata bago siya umupo sa harapan nito. Anak, ang okra ay isang uri ng gulay na paborito ng mami mo. Pero kung gusto ni mami ng maraming version mo, bahala na rin si daddy. Nakangiti niyang paliwanag. Dito ka muna, okra. Pupuntahan lang ni daddy si mami. Okay lang ba yun? Yes po, daddy. Okay lang po ako rito. Namimiss ka na rin po ni mami eh. Araw-araw niya pong kinakausap at hinahalikan ng picture mo sa room namin. Nalungkot si Alex sa sinabi ng anak niya. Pero nangangako siyang simula sa araw na ito, hindi na sila magtitiis na malayo sa isa't isa. Nagtungo si Alex sa likod bahay, pero kinuha muna niya ang luma niyang gitara na nakasabit sa dingding. Natanaw niya agad si Rina habang namimitas ito ng okra. Gustong-gusto na niya itong lapitan pero ayaw niyang mabaliwala ang hinanda niyang sorpresa. Kinalabit niya ang string ng gitara na agad nakakuha sa pansin ni Rina. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sinimula naman niyang tugtugin ang isang kantang ginawa niya para dito. Pero nagulat siya nang bitiwan nito ang hawak na basket. Natapon ang mga okra sa lupa nang tumakbo ito palapit sa kanya. Mabilis naman niyang inilayo ang gitara bago siya nito yakapin ng mahigpit. Mr. Alec, namiss kita. Okay na sana eh. Mas pinili siya nitong yakapin kaysa sa paborito nitong okra. Pero tinawag naman siya nitong sir. Rina, bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? May anak na tayo ah. Humiwalay ito sa kanya at muli niyang nakita ang maganda nitong ngiti. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang Rina at mas lalo pa itong gumanda ngayon. Nakilala mo na si Okra? Oo, nakita ko siyang naglalaro sa sala. Mukhang namana niyang hilig ko sa pagkanta. Huwag mo na akong tawagin sir ha. Sige Alec, mana talaga sa'yo si Okra. Palagi ko kasing pinapakinggan ng mga kanta mo habang pinagbubuntis ko siya. Malaki na itulong niyon para maibsan ang lungkot ko. Alam mo ba? Kilala ni Alex si Rina. Kapag nagsimula itong magsalita, mahirap na itong patigilin. Kaya't pinatigil na niya ito gamit ang mga labi niya. Hinalikan niya ito ng may pagkasabik. Naramdaman niyang natigilan ito na waring hindi pa rin sanay sa halik niya. Nauunawaan naman niya yon dahil isang beses niya lang itong nahalikan bago siya umalis noon. Rina, nagbalik na ako. Tinupad ko ang pangako ko. At masaya akong naghintay ka rin sa pagbabalik ko. Simula ngayon hindi na tayo maghihiwalay. Mabubuo na ang pamilya natin. Sandali siyang tumigil para kunin ang singsing sa bulsa niya. Rina, gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me? Nangirid ang luha ni Rina at sunod-sunod itong tumango. Yes, pakakasalan kita, Sir Alec. Ay, sorry. Alec lang pala. Bahagyang natawa si Alec habang isinusuot niya ang singsing sa daliri ni Rina. Hindi man niya nagawang kantahin ang sorpresang awitin para dito, masaya naman siyang makuha ang matamis nitong oo. Patatawarin kita sa pagtawag ng sir sa akin. Kung tatawagin mo akong love, mahal ko. Malambing niyang sabi habang hinahaplos ang pisngi nito. Ngumiti si Rina bago siya yakapin. Dahil mahal kita, love nang itatawag ko sa'yo. Worth the wait, love. I love you. Kitagal kong hinintay na masabi yan sa'yo. Sinupil ni Alec ang pagngiti. Hindi niya naiwasang kiligin sa I love you ng babaeng pinakamamahal niya. Yes, waiting for the one you love is always worth it. I love you too, my love. Pero hindi mo ba ako tatanungin sa nakaraan ko? Tungkol sa kapatid kong si Love na sabi ng daddy mo ay akala mo noon ay boyfriend ko? Hindi na kailangan, Rina. Alam na namin ni daddy ang lahat. Pinaimbestigahan niya noon ang pinagbulan niyo ng kapatid mo. At balita ko na buwag na ang grupo na umampun sa inyo noon. Oo, kaya laking tuwa ko nung na-expose sila at ngayon nakakulong na silang lahat. Talagang modus nilang umampun ng legal sa mga ampunan para gawing magnanakaw ang mga bata. Salamat talaga sa'yo, Alec. Pinagbalit mo ang kalayaan mo para sa kalayaan ko. Dahil mahal kita, Rina. Gagawin ko lahat maging masaya ka lang. Salamat din dahil binigyan mo ko ng isang okra na bubuo sa pagmamahalan nating dalawa. Tayong dalawa ang bumuo kay Okra, love. Inisip ko nga kung okra o itlog ang itatawag ko sa anak natin. Pero naisip ko parang ang pangit ng itlog. Hindi bagay sa gwapo nating anak. Kita mo ba siya? Kamukha ko, no? Kaya gwapo. Pero gwapo ka rin naman. Mas malakas lang ang dugo ko sa'yo sa... Sinupil na ni Alex si Rina at muling siniil ng halik para hindi na ito dumaldal. Niyakap niya ito ng mahigpit. I missed you, Alec.
Seryosang bulong nito nang maghiwalay ang labi nila. I missed you too, my love. Daddy, Mommy, sali po ako. Tawag ni Okra sa kanila. Masaya naman nilang sinalubong ang bata at nagyakap silang tatlo. I love you, Okra, anak. Inalagaan mo ba si Mommy habang wala si Daddy? Nakangiting tanong niya sa bata habang buhat na ito pabalik sa loob ng bahay. Opo, Daddy. Kaya po laging happy si Mommy kahit miss ka niya. Very good, anak. From now on, dalawa na tayo mag-aalaga kay Mommy. At syempre, kayo ni Mommy aalagaan ni Daddy. Yay! I love you po, Daddy. I love you, Mommy. Sabay nilang hinikan si Okra sa magkabilang pisngi. After 5 years, the maid he once found annoying became the mother of his son and soon, his wife. Hindi na rin niya patatagalin ang paghihintay ni Rina dahil ilang linggo lamang simula nang muli silang makita, idinaos na ang kasal nila sa simbahan sa bayan ng San Bartolome. Simple lang ang seremonyas, pero saksi ang buong bayan sa wagas nilang pagmamahalan. Present rin ang ama ni Alec na masayang-masaya para sa kanila. Nalaman ni Alec na sa loob ng 5 taon ay hindi nito pinabayaan ng kanyang mag-ina. Ilang buwan matapos ang kasal ay lumipad naman sila pabalik ng LA at doon nila tutuparin ang pagbuo ng mas maraming version ni Okra. Ang pagmamahal, gaya ng Okra, akala mo sa umpisa nakakasuya. Pero kung bibigyan mo ng tiyaga at tamang timpla, doon mo makikitang siya pala ang sustansya ng buhay mo. Sa kwentong ito, natutunan ni Alec na hindi kayamanan ang sukatan ng pag-ibig, kundi ang kakayahang magsakripisyo para sa taong mahal mo. Natutunan naman ni Rina na kahit gaano kanilim ang nakaraan mo, may taong handang tanggapin ka ng buo, may peklat ka man o may pagkukulang. Mula sa isang gulay, naging simula ng pagkakaintindihan. Mula sa isang kasinungalingan, tumubo ang katotohanan. At mula sa isang simpleng pagsasama, namunga ang isang pamilya. This is no longer just a love story. This is a story of how love grows. When 2 people choose each other, kahit pa ilang ulit silang magtanim, masaktan at muling magsimula. And with this chapter closed, the first harvest begins. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.